Hey, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong requested tutorial mga master. Ituro ko daw lahat ng mga family chords yan dito. I-demo ko at i-demo ko rin daw ang diminish. Kasi curious tayo dyan as beginners kung ano yung forma ng diminish. Disclaimer, di po professional na gitarista. Nagtuturo po ko base sa alam ko sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! So sabi niya, i-perform ko daw lahat ng mga family chords. Yan, from C to B. Yan. So start tayo dito sa C. Meron tayong C. Yung root niya. At yung kanyang second degree, meron tayong D minor. Third degree is E minor. Fourth, F. Fifth, G. A minor sa 6th degree. At meron tayong B diminish. Yan. Yung pang 7th degree niya. Yan. Balik na tayo sa root. Then sa D natin, meron tayong D, E minor, F sharp minor, G, A, B minor, at C sharp diminish. Yan. Sa E natin, meron tayong E, F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor, at meron tayong D sharp diminish. Then A, yan. Sa F natin, meron tayong F, G minor, A minor, B flat, C, D minor, at meron tayong E diminish. Yan. At sa G natin, meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, at F sharp diminish. Yan. Sa A naman natin, ganito, meron tayong A, B minor, C sharp minor, D major, E, F sharp minor, at meron tayong G sharp diminish. Sa B naman natin, meron tayong B, C sharp minor, D sharp minor, E, F sharp, G sharp minor, at meron tayong A sharp diminish. Yan. Yan yung mga basic na family chords. Nahihirapan daw sila kung ano yung diminish sa family chords, yung pang-pito. So ito yun siya mga master, ang forma ng diminish dito sa ating gitara. Sundan nyo lang ito mga master. Ito ay yung ating daliri, index, middle, ring, at pinky. So example, meron tayong C diminish. Ang ating index finger ilagay natin dito sa 3rd fret sa ating number 5 na string. Yan. At ating middle finger ilagay natin sa 4th fret ng ating number 4 na string. Yan, 4th fret. Kasi 1, 2, 3, 4. Yan. Then yung ating ring finger mga master is nakalagay siya sa number 2 na string. Yan, dito sa 4th fret ulit ng number 2 na string. Ito, number 2. 1, 2, 3, 4. Yan, 4th fret. So, ganito na siyang forma niya. Yan. Then yung ating pinky, ito, nakalagay siya sa number 3 na string. Number 3, 5th fret. Yan, pang-5 na fret. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. So, yung forma niya is ganito. Yan. Then, yung kakalabitin lang natin dyan is ito lang yung inaapakan ng 4 na daliri. Huwag itong isali. Ito. Yan. So, did ito. Did note. Ito rin did. So, itong 4 lang sa gitna. Yan. Yung number 5, 4, 3, 2 na string. Yan. Para pag makikita tayo ng diminish, example, meron tayong family chords ng D. So, yung family chords ng D dyan is meron tayong D,
E minor, F sharp minor, G, A, B minor, at nandyan na yung ating C sharp diminished. So, C sharp, dito siya. Gagawin lang natin yung form natin kanina. Yan. Yan na yung ating C sharp diminished. Yun siya mga master. Yung forma na diminished na ito mga master, ito is nauusod na yan. Yan na yung ating babasehan. Example, dito tayo sa first fret. Yan, nag-start. Ito yung ating shape. So, meron na tayong A sharp diminished or yung B flat diminished. Pag inusod natin, meron na tayong B diminished, C diminished, C sharp diminished, D diminished, D sharp diminished, E diminished, F diminished, F sharp diminished, G diminished, G sharp diminished, at A diminished. Yan. Hindi na natin babaguhin yung shape ng ating daliri. Iusod lang natin sa fret. Magbabago na yung kanyang pangalan ng chords. Basta alam natin yung musical alphabet. Yun lang siya mga master. Yan lang yung tatandaan natin at ipamiliarize natin as a beginners. Huwag muna tayong mag-familiarize ng mga sharp at mga flat na family chords. Para hindi kayo maguluhan, focus lang muna kayo dito sa mga basic na family chords kasi madali na lang din natin kasi yung ma-identify pag kabisado na natin yung ating basic na mga family chords. Kasi pag mag-memorize na tayo ng mga sharp flat, hindi pa kasi natin maintindihan ang mga bagay na to, yung tinatawag na inharmonics. Kasi magugulo yung isip natin kasi lalabas yung mga mayroong C flat, yan, lalabas siya. For example, dito tayo sa G flat, yan, which is yun din yung ating F sharp. Kasi pag F tayo, pag inabanti natin, F sharp. At pag G tayo, inatras natin, G flat. Yan. Yan ang ibig sabihin ng inharmonics. Bali, isang chord lang siya, isang shape, isang posisyon, pero meron tayong dalawang pangalan, F sharp / G flat. So ito na siya, pag family chords na tayo ng G flat major, yung root niya. So meron tayong A flat minor, B flat minor, at meron tayong C flat. Pero yung C flat na ito mga master, yan din yung ating B major. Inharmonics lang sila dahil notation yung pag-usapan natin. Meron kasi tayong sinusundan na musical alphabet. Kumbaga pag i-spell natin siya into alphabet, pag dalawa yung ating B, ganito siya, G, A, B, B, yan, G, A, B, B. So hindi siya alphabet. Kasi doble yung B. Kaya tinawag na siyang C flat. Yun yung tawag doon. Kaya naging C flat / B. Ganun yan siya mga master. Then, so on support na tayo. D flat, E flat minor, at F. Yan. Diminish. Para mabuo natin yung tinatawag na musical alphabet. Yan. Yan yung nagpapagulo sa atin as beginners. Dahil gusto na agad natin malaman yung 12 na mga family chords. So, hindi pa natin maunawaan. Magugulo yung isip natin. Kaya, pag beginners ka na nakapanood ngayon, focus ka sa mga basic na mga family chords. Yan. So hanggang dito lang mga master sa ating tutorial ngayon mga master. Kaya sundan nyo lang ito mga master at share nyo rin sa mga kaibigan nyo mga master, kakilala nyo na gustong matuto ng mga basic sa gitara. So hanggang dito lang, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.